Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong article na publish sa ABS-CBN. Pasabog ni Senator JB Ejercito. Grabe, ang binabantayan ng publiko ngayon, DPWH, sa flood control, ito, mas malala pa. Korupsyon sa Bureau of Internal Revenue. Kung sa DPWH, mga kickbacks, malalaki, mas malalaki ang nangyayari dito sa BIR. Title, Senator says 70% of tax collected from LOA or Letters of Authorities of BIR lost to corruption. About 70% of the tax collected from the Bureau of Internal Revenue, Letters of Authority, is lost to corruption, and only 30% is remitted to government, according to Senate Deputy Majority Leader JB Ejercito. In a press conference, Ejercito condemned the rampant money-making scheme supposedly facilitated by BIR personnel. Ejercito was one of the senators who first brought up the issue of corruption regarding BIR's Letters of Authority. Sabi niya, marami na tayong mga complaints, mga nakakausap nating mga local businessmen, pero, take note ito, nabahala ako when the European ambassadors and some ambassadors of different countries and American and European chamber started to complain na pati sila are being subject to harassment by BIR through the Letters of Authority. So, they are weaponizing the LOA for corruption. Sabi, no? Kahit sa ang departamento, talamak ang korupsyon. Bakit? Alam nyo na, it's all about leadership. Sabi pa niya, ang dami ko nang nakakausap na businessmen o yung random na in socials, biglang magsasalita sila ng ganun. So, ibig sabihin, ganun katalamak, ganun kalala. Bagong Pilipinas! Ito ang tatak ng Marcos Jr. Administration. Bayan, babangon muli. Paano babangon muli? Talapak ang korupsyon, di babaon muli. Ang pangarap ko ay pangarap nyo. Anong pangarap niya? Magkaiba pala tayo. Ang pangarap natin, simpleng buhay man lang sana. Na aangat ng kaunti. Kanila iba Involved in the scheme which has been going on the past 2 years, panahon niya na, the BIR revenue officers and regional directors, according to Ejercito. Okay, ito, maalala ko yung kaibigan ko. Hindi ko na lang banggitin ang pangalan. Negosyo niya is pagkain, food business. Mataas na opisyal ng BIR. Pinasabihan niya itong kaibigan ko na pababaan ko yung assessment mo. So, yung matipid, bigyan mo ako. Ganon. Mabuti na lang itong kaibigan kong ito is devoted Christian, committed Christian. Sabi niya, hindi pwede. Nagkakasala tayo sa Diyos yung ganyan. I-compute mo, magkano talaga ang tax ko, babayaran ko. Kaya lang, dahil kaibigan kita, bigyan pa rin kita. Basta magbayad ako ng tama. Sabi ko, believe ako sa kaibigan kong ito. Paano kung pumayag? Di, lugi ang gobyerno talaga. Ang nakikinabang, yung taga-BIR. Ejercito said the Bureau
projected a collection of 6 to 8 billion, but only raised about 2 to 3 billion because 70% of the tax collected went to kickbacks. He named Jet Li, a Philippine motorcycle tourism ambassador, as one of those who became a victim of extortion, losing at most 10 million. Ejercito said some businesses have claimed to have lost billions over the years. Ito, bago lang kasi, yung BIR Commissioner na Romeo Lumagi Jr. na sinibak. So, tinanong ng media si Senator Ejercito kung dahilan ba sa pagsibak sa BIR Commissioner is dahil sa letters of authority. Sabi niya, I don't know, maybe. So, bago na ngayon ang bago na ang BIR Commissioner. Ano bang pangalan niya? Ito. Pinasalamatan ni Senator Ejercito si BIR Commissioner, yung bagwa, Charlito Mendoza, for listening and suspending the use of letters of authority. Napanood ko ito, mayroon silang statement, itong bagong BIR Commissioner. Sinasabi niya na suspended lahat ng LOA. So, sabi ko, salamat naman kasi alam ko na talagang wini-weaponize nila itong letter of authority na ito para makakita. Kaya yun ang problema kung itong mga kawani natin sa gobyerno, bulsa muna, sarili muna, pamilya muna, bago ang bayan. Kaya hindi tayo umaangat. Nakaka-disturbo yung sabi nga ni Senator Ejercito, pati European ambassadors, American and European Chamber of Commerce nagre-reklamo dahil mga foreign businessmen binibiktima ng taga-BIR. So, anong mangyayari sa atin? Paano pa tayo makaka-encourage ng additional investors kung ganyan ang ginagawa sa mga foreign investors na nandito na? Ganyan katalamak ang korupsyon. Tatak bagong Pilipinas ng Marcos administration. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon si Lola mo ni ang mataga-ano gyero. Sa Ginoo. Si Lola, mataga-ano gyero. So si Lola mong nga buslot na ang iyang balay. So gipang sapahan na lang og karton or guba nga yero. Ang gipang sapa kay kung muulan, tuluan na daw kayo. So guba na gid kay ang yero ni Lola. So karon Lola, pila na ni katuig ang imong balay? 20. So 20 years na ang balay ni Lola. So pila na imong edad Lola? 72. 72. So na kay anak Lola? Oh, anak man ako ang asawa ani. Si Lola, mga minyo nang yang mga anak. O napakay ba nala? Namatay na. So balo na si Lola. So May, tabangan na lang siya sa iyang anak sa pag-atop sa iyang balay. sa edad din. Na. So 13 years na daw ang iyang bana nga nawala. So balo na si Lola. So iyang anak lang ang mag-atop sa iyang yero nga. Kuba na kayo, solo kayo si Lola. So kinsa imong ipaatop Lola? Si William. So iyang anak ang ipaatop. Salamat sa Ginoo kay tagaan ko sin mag-atop ko. Sige Lola. Salamat sa Ginoo kay sin naot ko nga daghang pa ang mga tabanan. Sige Lola. Salamat sa walay tabang di pagid ko makatok. Daghang salamat.
Sige Lola, salamat po kaayo.